talaga namang Diyos ko ha, sandamakmak ang mga chika. Lalo na ang mga showbiz chika, mga kapamilya. Eto kanina ko lang narinig ha. Baka lang nakalimutan nyo na po siya. Si Jao Mapa na dating sikat na sikat at gumagwapings ang peg noong 90s ay sikat na sikat din ngayon dahil sa kanyang kumakalat na video na allegedly, dahil di ko naman po nakita ito, nagsasarili. Diba? May pagsasariling nagaganap. Meron daw siyang babaeng ka-video, Skype, ganyan. Jao Mapa to guys mga sino maisip nyo. Ayun nga, nagsasarili siya, tapos meron siyang babaeng ka-Skype. Yung babaeng ka-Skype niya, yun ang nag-record. Malamang, alang-lamang ako, hindi naman ako yon. Oo, yun po talaga ang pinaka-importante. Hindi po ako yung babaeng ka-Skype ni Jao Mapa. Well, ang masasabi ko lang sa issue na yan, mabilisan lang dito sa mga showbiz news na talaga nagpapainit ng ulo ko this past few days dahil, my God, nakakagulat. Pero meron din namang nagpa-happy sa akin. Mamaya malalaman nyo kung ano yon. Eto nga, medyo hindi naman nag-init ang ulo ko dito. Well, at least, yung kay Jao Mapa, confirmed, babae, ibig sabihin, hindi siya bailamos. Diba? Hindi Wally Bayola, hindi siya bisexual. Hindi kagaya ng ibang sex video ng ibang tao dyan. Lalaki ang kakemehan. Eto, nagsarili lang. Aminin nyo naman ginagawa nyo yan paminsan. Tsaka may mga fetish kasi ang mga tao. Malay nyo kay Jao Mapa, noong mga panahong yun talaga nangati siya, yun ang fetish niya, sa harap ng camera, sumushow-show siya ng bongga. It's showtime, ganon. So, i-push mo lang yan. At least ang mahalaga, diba, babae ang katsorvahan niya. Oo. Itong Claudine Barreto Raymart Santiago issue, yung demandahan po ng mag-asawa, alam po natin yan, na talagang hindi na natapos-tapos, merong drug test na naganap, negative si Claudine, isiniwalat ni Raymart at ng mga Barreto sisters na gumagamit daw si Claudine ng Channeline. Ako, sana dahil naapektuhan yung mga bata, tantanan na natin. Naawa ako doon sa mga bata, hindi doon sa mag-asawa. Oo, hindi kay Claudine at kay Raymart. Kasi po, yung anak nilang naaapektuhan dito Tsaka parang, medyo rin din na ng slight ang tenga ng mamamayang Pilipino sa Claudine Barreto Raymart Santiago issue. So, paupain na natin. Anong petsa na yung demandahan, hindi pa tapos. Makapati tayo madamay. Hayaan na natin sila. Ganon! Pero ito ang ikinawindang ko. Oo, na ikawiwindang nyo ling lahat. Although, alam na naman po nating lahat na si Melay nga po, Melay Cantiveros ng Pinoy Big Brother, na jowa ni Jason Francisco ay buntis ngayon. So, meron silang prenuptial shoot na naganap. Yung ginagawa bago ikasal, di ba, may mga photo shoot yan. Tapos, habang ini-interview siya doon, sinabi niya na siya daw ang magtatrabaho pa rin siya kahit buntis siya dahil siya ang breadwinner sa kanilang dalawa ni Jason at sa kanilang magiging pamilya. Well, I don't see anything wrong with that. Lalo kung napagkasunduan nila, 'di ba, na yung babae ang bubuhay, lalo pa kung alam naman natin na mas malaki kumita si Melay kaysa kay Jason. Kaya lang magiging problema nila, nasa kanilang dalawa na yan. Alam naman natin, minsan may mga pride issues yung mga lalaki, no? Doon napapasok yung problema. Pero siguro kung ako yon, hindi ako masyado papaya. Kung sa kanilang dalawa, okay lang si Melay ang bubuhay, na babae ang bubuhay, go, i-push po yan. Diba? Total, nasa na naman tayo makabagong henerasyon na hindi na lang mga lalaki ang nagtatrabaho at kung mas malaking kumita ang babae, bakit hindi natin payagang siya ang breadwinner? Kasi feeling ko naman, kung mas malaki kumita si Jason, hindi niya rin namang hahayaang nagtatrabaho pa si Melay. Chikadora lang ang peg ko tonight. Ganon! And finally, James Yap, ikakasal na daw po siya sa 2014 sa kanyang Irish girlfriend. Oh my God! O, di ikasal sila. Abay ba ako? Chance! And, na-annul na siya So, caring niya ng pakasalan. Kung sino ang gusto niyang pakasalan. Single siya, single yung girlfriend niya. Ako, ang dasal ko lang dito, sana James Yap, sana ito na. Kasi alam naman natin hindi naging maganda ang kanyang relasyon kay Miss Chris Aquino, the queen of all media. So, sana this time, baka pang si James, no? Baka pang foreigner talaga ang peg. O baka talagang hindi siya umi-effect sa mga babaeng mas matanda sa kanya. O ito, makikita na natin kung kapag kinasal sila, nagtagal sila,
baka nga malalaman natin ngayon kung sino nga ang may problema, kung si James ba o si Chris. Kasi pag si James nagpakasal na naman sa isang babae tapos nahiwalay na naman siya, ay nako, alam na. So, kung magpapakasal, i-push nyo ng bonggang-bongga yan. Anyway, it's now 9:35 mga kapamilya.